Kaugnay pa rin sa pagulan at pagbaha sa Mindanao, makakapanayam natin si Compostela Valley Governor Arturo Uy. Magandang umaga po, Governor Uy. Magandang umaga. Karen? Karen ba ito? Kara po, sir. Kara. Opo, Sorry. magandang Kara. umaga po, sir. Kumusta na po ang sitwasyon ninyo dyan sa Compostela Valley? Medyo, subside na yung tubig, but definitely marami pang evacuees na hindi pa bumalik sa kanilang mga bahay. Yung tubig po ngayon, sabi niyo po nag-subside na. Kung kahapon po ay mataas-taas, ngayon sa anong level na lang po, Governor? Ang pinakamataas talaga, Kara, yung Sunday. Opo. Kahapon, nag-subside na, ngayon nag-subside uli. Although mayroon pang mga lugar na hindi pa pwedeng balikan sa mga yung lumikat. Okay. At kumusta naman po ang panahon dyan, Governor? Tumila na po ba ang ulan? Medyo pasulpot-sulpot na lang ang ulan, although hindi pa suminag talaga. So, hindi pa tayo complacent. Nag-monitor pa rin tayo. Meron po bang mga casualties o nasawi po sa inyong lugar dyan po sa Compostela Valley? Meron, Kara, confirm na 5. 5. Tapos meron tayong missing na 7. Ano po ang nangyari dito, sir? Hindi po sila nakalikas. Ganun po bang nangyari, sir? Pasensya ka na, inubo ako. Okay lang po, sir. Yung 5, yung 3 sa landslide yun, no? May isang mining area, nag-landslide konti. Aha. Yung 2 sa baha. Okay. So, Yung missing 7. so ito pong mga nasawi sa landslide, I suppose, nakatira po ito sa paanan ng bundok. Ganun po ba, sir? Yeah, parang ganon. Okay. Yung ganitong klaseng pagbaha po ba na nangyayari sa Compostela Valley, is this unusual o talaga po nararanasan ito dyan at this time of the year? Unusual talaga sa Kara sa pagtaas masyado, no? Although, binabaha man tayo dyan, dati pa, but hindi kaano. Ito, pinakamataas itong ngayon. In fact, sabi na, mas mataas pa ito nung binagyo tayo ng Pablo, ang level nung pagtaas. Opo. Pero ang maganda naman po, sir, agad pong nakapagbigay ng abiso sa mga residente kaya nailikas po ang marami-rami sa kanila. Yes, ma'am, no? Dahil nung as early as a day before or nung 2 days before, nagpa na tayo ng mga sasakyan, yung mga nasa medyo delikadong lugar, binikas na natin. Kilala po, sir, ang Compostela Valley dahil maraming mga mining sites dyan. At sinabi niyo po, dulot ng malakas na ulan ay nagdulot po ito ng landslide doon sa isang mining area. Ano po ang gagawin ng provincial government para, kumbaga, kahit paano ma-regulate itong mining dito at hindi naman makapagdulot ng malaking pinsala sa kalikasan? Kasi ito nga yung nagdudulot ng landslides dyan. Well, una sa lahat, ma'am, actually, yung alam na ng mga miners dyan, pag umuulan, lilikas na talaga sila, no? Opo. Itong namatay na 2, 3 ata, sa na sila, actually, medyo sa safe na area na, although may bundok, kaya tinamaan talaga. So, meron tayong mga regulasyon talaga dyan sa mga minero. Ito pong mining site na ito, small-scale mining po, sir? Yes, ma'am, small scale. Aha. Kumusta naman po, sir, ang supply ng kuryente sa Compostela Valley? Naputol nung 2 araw, Kara, ngayon bumabalik na. Ngayon bumabalik na po. Ang communication lines are okay po, sir? Yeah, okay na rin. Sir, kanina po nabanggit ninyo nakababangon lamang ng inyong probinsya mula sa pananalasa ng bagyong Pablo. Kumbaga, marami pa ring pinsala na naidulot yung Pablo at ngayon pa lang nakakabawi. Kumbaga, ano po yung mga aral noon ang ginamit ninyo ngayon para mapaghandaan ng lubos ito pong ganitong uri ng kalamidad? Well, una sa lahat, yung awareness ng mga tao na pag may bagyong darating o ulan, medyo hindi na tayo nahihirapan na mag-convince sa kanila talagang lumikas. Although mayroong iilan pa rin na matigas ang ulo na ayaw talagang lumikas. But definitely, mas resilient na tayo, mas aware na sila. So, yun po ang leksyon na nakuha natin sa Pablo. Expected po natin, sir, kailan po makakabalik sa kanilang mga tahanan yung mga evacuees?
Yung iba, bumalik na Kara. Tingnan natin ang panahon ngayong araw na ito, no? Baka bukas, babalik na rin yung iba. Sa ngayon po, Hopefully, in the next 3 days, maging normal na yung ano. sa ngayon po sir, ano po ang pinakakailangan po na ayuda o tulong po ng Compostela Valley? Sa ngayon, kasi meron sa all over the province, meron tayong mga 4,000 plus families na nasa evacuation centers, but of course, Right. yung iba, sabi ko nga, umuwi na. Well, attended naman po sila sa pagkain at saka medisina. So far, wala pa tayong urgent na hingin. That's good news. Maraming salamat po sa inyong oras, Compostela Valley Governor Arturo Uy. Salamat, sir. Thank you, ma'am.